Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Sagittarius. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong 16 to 30. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa ibaba ng video na ito. This is a general reading Sagittarius, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maring vice versa. Ala, ang dami. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nasa yun, palagi ko naman sinasabi yun. O, kamusta ang inyong 15? Maaaring mangyari sa 14, 15, 16 ngayon, makakalapit na araw. No? Yung ating warning day. Siyempre, tuloy na natin ang Susukiteru ng ating portal. No? Ng mga portal opening this June. Okay. In the June 17, meron tayong Mars enter into Virgo. Ito yung araw na need to be organized. No? Kailangan mo na maging organized kasi pag hindi mo na-organize yung mga bagay-bagay, nako. At then, mas lalo kang mahihirapan. Then, mga about sa kinakain mo, sa work, sa mga routine mo, activity. Kailangan meron kang good plan, make a good outcome. Diba? And we have the June 20, summer solstice. Meron ito yung mga new emotional cycle begin. Yan, may mga pagbabago na magaganap sa inyo. May mga bagay na like mo nang umpisahan, gawin o kaya i-channel mo na yung sarili mo. Magkakaroon ka ng channeling when it comes sa sarili mo. Setting new intention, like sa family mo, sa relationship, sa mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Magkakaroon ka na ng mga pagse-setting, kumbaga. No, kung ano yung mga intention mo na gusto mong maganap in life. Siyempre, meron tayong 22 June, Mars in Virgo. Diba? Sextile Jupiter in Cancer. Take action ha. At pagwagian ang mga bagay na gusto mapagwagian. Pilitin mong pagwagian ng mga bagay na like mo. Na lot of effort. Bigyan mo ng effort and hard work. Alam ba, gusto ko na mag-ipon, gusto ko na ng ganito. Kailangan hindi na ako maglalagay ng magki-credit card. Hindi na ako magki-credit card. Hindi na ako maglalagay ng mga sa cart ko, yung mga ganun, kailangan magkaroon ka ng bigyan mo ng effort. Kapag may mga opportunity rin na darating sa buhay mo, mag-go ka, mag-say yes ka in this day kasi baka yun ang isa sa magiging makatulong when it comes sa opportunity para sa'yo. We have the June 25, ito na ang new moon in Cancer. New moon is a fresh start for healing. Ito na yung healing ha. Ano yung mga dapat nung gusto nyo i-heal into your life, diba? Kung may mga natitira pang di pa na-resolbahan, this is the time to heal, no? Sa relationship man yan, kung saan aspeto ng buhay nyo, cut the cord and let it go, leaving behind, no? Yung kailangan magkaroon ka lang clearing space, siyempre, para pumasok ang bagong parating na biyaya para sa'yo. Halimbawa, welcome sa relationship, o kaya sa mga kaaway mo, kalimutan mo na, o kaya sa sarili mo, di ba, may mga bagay na kailangan mo na i-let go, ganun. Kailangan mo talaga this time is pagsaayos, no, sa nakikita ko ito. If you have a space, yan, magkakaroon ng blessing, si universe, si Lord, ang magpupuno noon. Siyempre, meron itong 26, Mercury in enter Leo. Ito yung pagiging totoo mo na, is to being a bold person, yung when it comes sa communication, speak your truth. Ito yung time na magkakaroon ka ng lakas ng loob, no? Na sabihin yung totoong nararamdaman mo. Pero ha, warning ko na naman sa inyo, gawin nyo sa tama. No, gawin nyo sa okay lang na magpakatotoo ka, pero in a right way. As in, speak a truth in a nice way. In a loving o kaya yung passionate way mo. Avoid chaos. Halimbawa, may nakaaway ka, 'di ba? May galit na galit sa iyo, ganun. Imbis na nagpa-fire siya, magpa-fire ka rin. Ay nako, hindi chaos talaga yan. Ibig sabihin, ay teka lang, pag-usapan natin to. In a nice way, kailangan, kung hindi pa rin siya natatapos doon sa fire, niya, wag ikaw lang maging calm, di ba?
Kasi pag sinabayan mo siya, hindi magiging maganda. And syempre, we have the 29 of June, na Mercury in Leo, opposite Pluto in Aquarius. May mga bagay na di mo aasahan, no? As in, yung magkakalapit na ano yan, kasi nga sabi ko sa inyo is a June is a little bit na may chaotic situation, di ba? Kaya, tandaan nyo yung palagi ko sinasabi sa inyo na almost kasi this June kasi ganun no? As in, magiging gutsa-gutsa yung sarili natin, no? Yung sarili nyo. Ganyan. May mga gulo, yan. Umiwas ka ha, yan. May mga bagay na di mo asahan, either may mga gulo, away, battle, battle to power, mga ganyan, ano. Ito yung time na kailangan mong magpakumbaba, habaan mo yung pasensya mo, calm ka lang, stand your ground, ano. Kapag magawa mo ito, universe will pay a massive reward para sa iyo. As in, no? Kaya maging kalma lang kayo at huwag masyadong magpadala into your emotion. Tandaan nyo, if the emotions is high, intelligence is low, 'di ba? Nakakabobo, no? Bago tayo magsalita, kailangan natin muna pag-isipan. Bago tayo magbigkas, pag-isipan muna natin. Bago mauna yung ating emotion. Minsan ganyan ako eh. Oo, minsan ganyan ako. Yung, hindi naman hindi siya sa pag-aaw. Halimbawa, gusto kong mag-English, di ba? Hindi ako mag-iisip. Tapos, nakapagsalita ako, mali yung English ko. Alam niyo naman, bubwita yung atin. Yung bubwita talaga ako. Pero, kasi, minsan, hindi ko na siya iisipin. Pag sa yung lumabas sa bunganga ko, ganun. Ay, tapos kapag after na nasabi ko, ay, mali yung nabanggit ko. Tapos alam ko na yung sagot. O, ganun, engot-engot lang, alam mo yun. We have done November, Sagittarius. Okay, November is something happened kasi handito rin si Hope, no? O kaya, November 11 hours, 11 days, 11 weeks, 11 months, or by November. Okay, yeah. Something happened, siguro hindi yung kasi dito, sana hindi magkaroon ng may sakit, no? Walang sakit. Pero nakikita ko dito, there's a hope. Kung ano man yung mga pagdadaanan mo, na kasi this is hirap kasi yan eh. Alam mo yung nagpapalit kasi ito ng ng klima, no? Siguro nandun yung moody type, tapos sana madali kang magkasakit, ganyan, sipon, ubo, mga ganyan, no? Kaya ingat kayo. Or November is meron kang kakilala na November ang birthday. Uy, sorrow over a loss. Ayan ako po. Maraming klase ang loss. Loss of money, loss of someone, loss of pet, loss of something, loss of wallet, loss of cellphone, as in a loss, no? Kung ano man yan, naku po, mukhang puro sadness Mukhang kung meron ka nito kung hindi sa money ha, siguro or something lost into your life. By November, maaari maka-move on ka na. Diba? Kung ano man yan. Dealing or relationship with a woman with blonde, gray, or a white hair. Maaaring ikaw ito or someone sa buhay mo. No? Uy! Parting of the way in either romance or a business. Ito yung mga commitment na hindi natupad, no? Halimbawa sa karelasyon mo, 'di ba? Nagkaroon ng promises kasi hindi natupad, maaring sa business mo, 'di ba? Hindi ganoon na sobrang nag-success. O kaya sa sarili mo, isa rin 'yun no? Isa rin 'to. Parang hindi to okay, promise na mag-iipon ako ng pera, pero na broke. Hindi mo natupad, 'di ba? Isa rin 'yun, no? Kaya handito rin si Soro. O kaya may taon talaga nangako sa iyo na hindi rin niya na panindigan yung pangako niya sa iyo. Temporary problem. O yung tingnan mo, pareho siya na di ba? Andito siya. Palagi siyang problema yan, ulap yan eh. Tapos di sa dark, ang nakita ko dito, meron kayong pinagdadaanan o may mga pagdadaanan kayo na hirap, no? Kasi kung titingnan ko dito si Baraha, puro hirap to eh. Hirap. Maaring itong taon na to is someone na makapagbibigay sa'yo ng ganitong problema, no? Kung sino man tong babae na to, yan, maaring siya ang isa magiging problema mo at magbibigay sa'yo ng
kalungkutan o dismaya o disappointment man yan. Depression, anxiety, worry that someone is against you. Yan, maaring ito rin siya, di ba? Kung sino man ito, lalaki or babae man siya, naku po, kapit lang. No? And syempre, you have the cloud, temporary. Tingnan mo, dyan si Hope. Don't focus too much doon sa bagay na yon kasi hayaan mo lang siyang dumaan sa sayo. Huwag kang magstay, hayaan mo siya ang daanan ka lang niya ha. Pag nagstay ka doon, ikaw ang talo. Diba? Tingnan natin ang iyong energy. Energy ni Sagittarius. Teka nga yung mic ko. Nasa tama bang ano yung mic ko? Energy na Sagittarius. Second half. Second half. Ano po ito, universe? Okay. Ang energy na nakikita, the Five of Wands. Okay, ang energy na nakikita ko sa'yo is, andito ka sa sitwasyon mo na you are keep moving to reach your goal. Sa nakikita ko ito, kaso medyo nami-misalignment ka, no? Sa nakikita ko dito. Nagkaroon, kumbaga nadi-disorganize ka, kumbaga, sa nakikita ko dito. Naging ano ka naman doon, naging patient and nilid mo naman yung bagay na yun, yung goal na yun. Oo, maaring nakamit mo siya, no? Maaring yung goal na yun is nakamit mo siya, pero ang magiging resulta at the end is hindi siya ganon kaganda, no? Ang nakita ko sa iyo. Parang may kapalit. Alam mo yun, so, yung di ba meron tayong kasi ba, pag sumobra ka ng saya sa buhay mo, ang kapalit nun ay lungkot. Parang ganon ang nakikita ko sa yung energy, no? Sa nakikita ko sa iyo dito. Maring may goal nga na na-achieve, pero ang kapalit eh hindi naging ganda. Kumbaga nagkaroon ng movement. Nagkaroon ka ng movement na hindi naging good o hindi naging maganda. Ganyan. Na ano ka, na wrong turn ka. Di ba may pelikula nun? Na wrong turn kang bigla. No? Imbis na magkakaroon na ng development, in that situation, eh, masyado pang naging mabagal. Kumbaga. No? Kaya this time is you need to be more patient, more commit, talaga magbigay ka ng dedication dun sa goal mo, progress, effort, and hard work, no? Sinasabi dito. And syempre, mag-ingat ka pa rin, no? Ingat pa rin. Ingat ka pa rin sa lahat ng bagay, no? Sa buhay mo. Kung talagang you want to achieve something, your goal, achieve mo yun. Kailangan, huwag kang magkaroon ng maiba ng alignment in your life. Diba? Nakakamit mo na siya sa nakikita ko dito Yun. Parang lang, sabi mo, ipagpapas sa Diyos ko lang yung mga nangyari. Parang ganun sa nakikita. Hando na lang yung faith na malalakpasan ko to. Ganun. Ay, anak. Teka lang, anak ko siya po. Tingnan natin ang obstacle or balakid sa'yo. Ano pong obstacle ni Sagittarius? Anong magiging obstacle ni Sagittarius this second half ng June 2023? Ano yan, universe? Anong ibig mong sabihin? The Ace and the Ace. Okay, ngayon naintindihan ko na. Naintindihan ko na. The Ace, Ace. Okay, ang balakid sa'yo, ang obstacle sa'yo, alam mo is yung sarili because of the love. Ganun, ang nakikita ko sa'yo dito. Matatalo ka ng puso mo, matatalo ka ng pagmamahal mo,
matatalo ka ng emotions mo. Ganyan ang nakikita ko sa'yo. Ang balakid mo talaga is yung emotion mo. No? Kaya kailangan mo ring isipin na, sabi ko nga sa'yo, di ba, when it comes to, ulit-ulit si ate, no? Emotions is high, intelligence is low. Okay? Kaya nakikita ko sa'yo dito, masyado kang may something situation na you need to recover. No? No, may mga bagay na kailangan mo mag-ingat, no? Ipag-ingatan mo rin. Yun magiging obstacle mo yung feelings mo. Yan. Mag-ingat ka, no? Kumbaga, ang kailangan mong pag-isipan talagang maigi, no? Wag kang masyadong, hindi ko naman na sinasabi na wag mong gamitin yung puso mo. Siyempre, gamitin mo yung puso mo, gamitin mo yung isip mo, 'di ba? Ganun. Kaya ang balaka sa iyo yung emotions mo. O yung mga mahal mo sa buhay. Kasi alam mo kapag yung emotion mo na ang ano ba to? Na nanguna, siyempre, lahat maibibigay mo sa mga mahal mo sa buhay na maging masaya sila, na maging okay sila. Kahit ako okay lang ako, basta kayo nakikita ko masaya kayo, yung mga ganun, alam mo yun, mauunahin mo yung iba. Yeah, basta emotions ang magiging malakit mo sa buhay. Tingnan natin ang immediate outcome nito. Kailangan mo rin mag-iingat dito, ha? Kailangan mong saliksikin, pag-isipan maigi. Anong immediate outcome nito, universe? Kay Sagittarius. Immediate outcome. The High Priestess, oh. Okay, ang immediate outcome nitong ang nakikita ko dito is mas more ka ngayon magpo-focus sa isang bagay o sa isang sitwasyon na nagkaroon ng negativity, ganyan. Kumbaga, you try your best, your effort, your hard work to develop something into your life, ganyan. Kasi ang nakikita ko dito, malulungkot ka, no? Kumbaga, yung balakid sa'yo is yung feelings mo, yung emotions mo, o yung sarili mo. Kasi nga, malulungkot ka dito, sobra. Andun ka sa sitwasyon na thinking for something solutions or thinking to recover a difficult situation in life. Kaya ang nakikita ko sa iyo na magiging immediate outcome mo is you try mong ibibigay yung effort and hard work mo to develop something in your life. Dito, yung mga nangyaring negativity, ganyan, handin yung sitwasyon na pipilitin mo na maging positive yung mga naging negative situation in the past, ganyan. No? Yun ang nakikita ko sa iyo. Sana wag kang syempre, depends yourself din kasi dito, no? Sa nakita ko dito. Siguro this time, ando ka na sa sitwasyon mo na hindi ka na gaanong makikinig or medyo magiging stricta ka this time. Sa nakikita ko sa'yo dito, yan magiging mo ngayon. Para magiging stricta ka na ngayon sa money, magiging stricta ka na ngayon sa mga gusto mo i-develop, gusto mo aksyonan, ganyan. Kumbaga, andito ka sa sitwasyon mo na hope, diba? Hindi ka magkaroon ng distractions in life. Siyempre, anuhin mo pa rin, kailangan mo tatandaan mo pa rin na mag-trust ka pa rin sa intuition mo. Ganun. Ang nakikita ko rin dito, medyo may takot kang nararamdaman, Yung outcome mo rin, may takot kang mararamdaman. Siguro yung sa sitwasyon na to, medyo may fear of the unknown situation. Ganyan, may mga sitwasyon na something changes happen. Kumbaga, halimbawa lang kasi nandito to, andyan siya. Halimbawa, sa money, halimbawa lang. Sabi ko commitment, diba? Halimbawa, nag-commit ka sa sarili mo na ganito, ganyan, ganon. Na I full my cups. Pero, ang nangyari kasi, because of the emotion, mas gusto mo maging masaya yung ibang tao. Kaya kumbaga, nadala ka ng emotions mo. And then, this time, malalaman mo na lang na, yung cups ko pala nagtapunan na. Ganyan.
ay yung mga naging desisyon ko pala is mali. Ganun. Kaya wag kang papatalo sa emotion mo. Ang nakikita ko sa'yo, gagawa ka ng tahimik. Kumbaga, dito rin yung sitwasyon mo na itatago mo yung lungkot mo. Yan. Tingnan natin ang paparating kay Sagittarius. Basta, you need to be strong ha. Mag-action ka lang. Tandaan mo palagi na i-force mo yung mga idea mo. Huwag kang aano sa linya, mami-misalign. Tulad nito. Ano parating? Nako, parating sa'yo. Nakita ko eh. Sorry ah. Parating sa'yo, frustration. Okay, parating sa'yo, medyo may frustration ako nakikita sa'yo. Magkakaroon ka na isolation sa sarili mo. Ando yung mga sitwasyon na thinking for something pain sa buhay mo. Ganyan ang parating sa'yo. Siguro na mga sitwasyon na nagkaroon ng mga pagpapabaya, ganyan. Or magkakaroon ng mga pagpapabaya. Yan ang parating sa'yo. Ang parating din sa'yo kasi is, alam mo yung nagkaroon ng mga pain, sadness, ganyan sa nakita ko dito. Nagkaroon ng mga rock bottom, nagkaroon ng mga backstabbing, nagkaroon na parang and this time you're looking into your direction. Minsan, handun ka na rin sa sarili mo na idinideny mo yung nararamdaman mo. Kung tutuusin, hindi ka naman talaga, hindi malungkot ka pero you're denying yourself. Yung mga ganun sitwasyon. Pero ipilitin mo pa rin na balansehin yung lahat, no? Sa nakita ko dito. And then also, andito rin yung sitwasyon na ang parating din is may mga pag-uusap, no? Maaring pagchichismisan ka o pag-uusapan ka ng nasa paligid mo, maaring kasama mo sa trabaho, maaring karelasyon mo, or maaring kapamilya mo. Yun na nakikita ko to. May chismis or pag-uusapan ka. And then, syempre, ang parating din sa'yo is cheating. May taong mangloloko sa'yo, may taong dadayain ka, may taong i-cheat ka. Yun, ang nakita ko. Maaring kasamahan mo sa trabaho, kapamilya mo, karelasyon mo. Yun ang nakikita ko dito. Aquarius, Gemini, Libra, Pisces, Cancer, Scorpio. We have the Virgo, Aries, Leo, Sagittarius. Almost dito siya lahat eh. Yun ang karating sa iyo. Ang sinasabi dito rin, sabi dito is, kasi dito siya, di ba? Lumalabas kasi dito to eh, nagre-reflect yung mga nasa card dito. Sabi dito is, ano ba to? Make a new horizon. Parang may gumagalaw. Make a new horizon into your life. Kung kinakailangan mo humingi ng tulong sa ibang tao, humingi ka ng tulong. Tandaan mo, this time is kailangan mo nang itama yung mga mali mo sa buhay. Mag-action ka na. Yun sinasabi sa iyo. Siguro iba dito nagkaroon ng ng mga celebration, getting together, nagkaroon ng fun, happiness, enjoy, or magkakaroon pa lang may mga getting together ng close relationship, family, unity, reunion, may surprise parties event, or maari din na may coming home, maaring may galing na ibang bansa, galing na ibang probinsya, or ikaw uwi ka ng Pilipinas, or ikaw pauwi ka rin ng may mga ganun, o galing kang ibang lugar, ng ibang so uwi ka, maaring ganun sa iba, no? Sa nakita ko dito. Also, yung iba is, kung nagkaroon ng mga pangakuan with it comes sa kasal, siguro ang nakita ko dito, hindi siya naging totoo. Or nagkaroon ng may taong nangako sa'yo na ikakasal kayo, or nangako na kayo, ikaw at siya lang. Hindi. Kasi nakita ko may cheating. Pero hindi kayo lahat dyan. Tingnan natin ang iyong money. Ay, dapat iwasan, universe. Ano dapat iwasan? Yung Sagittarius.
po yun? Okay, hindi ba sumasakit yung likod nyo? Okay, ang nakikita or someone into your life. Ang nakikita ko, dapat mo iwasan yung isang sitwasyon sa buhay mo na hindi ka magkaroon ng mga bagong strategy in life, no? Iwasan mo din yung isang sitwasyon na hindi maging stable or magkaroon ng pagpapabaya in life, no? Kung sa mga aspeto mo, sa pera mo man yan, sa family mo yan, sa relationship, or sa iyong emotions. And iwasan mo rin yung mga tao na hindi, or someone, or a situation na hindi nag-fit in sa'yo. Kung kailangan mong i-divide yung sarili mo at alisin yung bagay na yun, alisin mo. No, iwasan mo rin yung mga tao na hindi naman talaga totally suporta sa'yo, ganyan, yung ayaw makipag-teamwork sa'yo, ayaw makipagkasundo sa'yo. Mas maganda pa nga mag-isa, no? Kung ang iisipin ko dito, no? Iwasan mo din ang isang sitwasyon na yung mag-focus ka sa painful, sa sadness, ganyan. Kumbaga, andito yung sitwasyon na kailangan make a new horizon into your life. Siyempre, iwasan mo din ang isang sitwasyon na maging maiksi yung pasensya mo. Yung malak o plano ka, i-delay mo yung mga bagay na dapat i-delay kasi mag-growth ka naman talaga. Iwasan mo yung mga frustration, iwasan mo yung hindi ka magkaroon ng progressing sa mga bagay na you want to invest or you want mong simulan muli into your life, no? Try to analyze and strategy dun sa bagay na yon. Siyempre, invest more sa sarili mo dito, no? Sa nakita ko dito. This is the time kasi na itayo mo muli yung sarili mo or structure something into your life. No? Huwag ka magpa-stagnant. Kumbaga, no? Kumbaga nga kung sa pera to is, kailangan mo na this time mas masyado ka nang mag-keep ng money. This time at masyado ka nang mas maging mahigpit. Kumbaga, sa nakita ko dito. Kasi, para mas maganda yung outcome na dumating sa buhay mo. Pero nasa sa'yo yun. Yun mga dapat mong iwasan. Yung malak o plano ka, haliwasan mo. Tsaka yung mga anxiety. Tingnan natin ang iyong money. Kamusta po ang money ni Sagittarius? Tsaka iwasan mo yung alam mo yung iwasan mo yung isang sitwasyon na hindi mo na maiisip ang bukas. O yung mga susunod na araw, ganyan, susunod na buwan. Kasi at the end, ikaw din ang mahihirapan. Naiintindihan yung sinabi ko. Halimbawa, meron akong 1,000 pesos na nakatabi. Pero may nag-aya kasi sa akin, diba? Na lumabas. Pero ayoko naman talaga, pero napilitan lang ako. Yung 1,000 na yun lang naman talaga pera ko. Kumbaga, kailangan kong pagkasyahin. Pero nagastos mo. O, paano na? Siyempre, ayaw mo naman na magmukha kang kawawa dahil kasama mo sila, di ba? O, di, paano na yung sa isang linggo? Paano na yung mga susunod na araw? Wala na, kasi nagastos mo na yung 1,000 pesos mo. Di mangungutang ka. Mga example ko lang yan, ha? Di, parang masyado ka lalong na-frustrate nun, na-stress ka. Money na observe. It comes sa money mo, problem to Naku, naloko na. Okay, when it comes sa money, ang nakikita ko sa'yo, medyo may problema, no? Parang hindi yung burden ng itong money mo sa nakikita ko sa ito. Kasi ang why, bigla siyang lumabas. No? Kumagaan din yung biglaan. May mga biglaang nangyari with comes sa money. Siguro may mga bagay na hindi mo totally napag-isipan, hindi mo na-think advance, no? Kanya, hindi ka nag-think advantage, kumbaga. Yan, may mga biglaang ang kinalabas na problem, and then ngayon na pag-iisip mo na, ay, bakit ganun? Mali pala ako na diskarte. Yan. May mga biglang situation na na nag-rush. Yan, may mga nagbigla kang quick decision situation, mga ganun sitwasyon. Na-impatient ka sa pera mo. Siguro inakala mo, tulad na nandito, siguro inakala mo magiging okay ang lahat.
Ganyan. Kaya medyo pag-ingatan mo. Kasi ang nakita ko, it's a problem, struggle, and burden when it comes sa pera mo. No? Kaya pag-isipan mong maigi, as in pag-isipan mong maigi ng 100 times bago mo gastusin ang pera mo. No? Kailangan mo, kasi ang nakita ko to, hindi ka magtatrust sa intuition mo. Kailangan mo magtrust sa intuition mo, kailangan mo mag-focus, no? Mag-focus ka. Hindi yung sitwasyon na kasi wala akong magawa, hindi yon. Yung hayaan mo na, hindi yon. Pero nasa sayo kasi pera mo yon. No? Wag pabigla-bigla sa pera. Kaya i-reverse nyo to. Kailangan this time, by the second half, wag kayong pabigla-bigla na this time. Start a new beginning into your life. Tingnan natin ang iyong career or job. Sagittarius, career, job. Ano po to? Okay, when it comes sa career or job mo, sa nakikita ko sa'yo dito, nagkakaroon ka ng thinking. No, nagkakaroon ka ng thinking or plano na maaring gusto mo nang umalis, ganyan, or gusto mo na mag-change, o kaya ando yung sitwasyon na thinking na hindi ka na satisfy dun sa sahod na meron ka, yung mga ganun. Parang gusto mo na magkaroon ng mas malaking sahod, na magkaroon ng improvement, may mga ganong sitwasyon. Maaaring nagkakaroon ka ng thinking na decision na gusto mo nang mag-pursue in another way o mag-start ng new journey in life, mga ganon sa nakikita ko sa'yo dito. Kasi sa ngayon, you're feeling stuck, bored ka sa trabaho mo, yung feeling mo is not growing, yung nakikita ko dito. Well, hando ka naman sa nagpo-focus ka naman. Focus ka naman, nag-action ka naman, pero hando yung thinking na you want more growth. Kung baga gusto mo ng level up. Kung baga hando yung you want to step up. Ganun sa nakita ko dito. Kaya yung iba sa inyo siguro pinipilit nyo na lang balansehin ang meron kayong trabaho or career this time. Ganun. Pero may mga sometimes na yung jungling mo when it comes sa trabaho mo rin. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Kung kung mag-ibang iba kasi medyo hirap, no? Pero nag-iisip kayo, sa nakikita ko dito, nag-iisip naman kayo, pero yung iba dito, nag-worried kasi kayo no? Pero if ever, ang nakikita ko na mag-iiba ka ng trabaho, yes, pwede. Kasi we have the Ten of Pentacles. Pwede. So, una, malungkot lang. Pero, as in, malaki ang magbabago sa'yo. Maano mo na, ay, tama yung desisyon ko, tama pala, mga ganun. Pero, ikaw pa rin mag-desisyon, sabi ko sa inyo, mag-trust ka sa intuition mo, ha. Andito ka kasi sa sitwasyon mo na thinking for something na, gusto mo mag-crossroad, ganyan. Tingnan natin ang advice sa'yo. Tingnan natin, baka makita natin sa advice. Universe, ano ba ma-advise mo kay Sagittarius? Ay, Galileo. Kita ko yun. Ang pangit. Sabihin ko hindi ko muna sabihin yung advice. Sabihin ko yung yung nakita ko. Sana hindi. Siyempre, hindi kayo lahat to. Hindi kayo lahat to. As in, hindi kayo lahat. Okay. Dito sa nakikita ko dito, nagkaroon na isang sitwasyon. Nangyari na noon na nangyari muli ngayon. As in, ito yung na loss of control ka. Teka lang na yung throat chakra ko. Ayun, okay na. Na loss of control ka, may mga bagay na loss of control ka, may mga bagay na nagkaroon ng pagkagambala sa patungo mo sa iyong success sa buhay. May mga, there's a bad luck. Hindi kay lahat to, no? Iba't pang klase ang bad luck eh. Bad luck with comes sa
trabaho, sa pera, sa desisyon, as in, there's a bad luck situation. Siguro nga na loss of control ka. Siguro nga andun yung sitwasyon na nagkaroon ng sagabal sa dinadaanan mo. Maaaring nagkaroon ng pagbabago or hindi yung nilabanan mo yung pagbabago na yun. Kumbaga, papaangat ka na, nag-U-turn ka pa. Alam mo yun? Ganun. Halimbawa, nakaipon ka na, nagastos mo pa. Yung mga ganun. Yun. Example ko lang yun na, yun ang nakita ko sa ito. Kumbaga na-manipulate ka ng sitwasyon. Yun ang nakita ko. Kumbaga hindi mo napanindigan yung commitment mo sa sarili mo o yung promise mo sa sarili mo or someone. Ayan. Siyempre, ang advice sa'yo, sabi dito, kailangan mo daw ng lakas ng loob, tibay, katatagan, and kasi you have a wisdom, no? Kumbaga, andun yung sitwasyon mo na alam mo sa sarili mo yung tama sa mali. Kumbaga, you have a knowledge na, no? Kasi, kumbaga, paulit-ulit na nagaganap to sa'yo, no? Pero hindi mo pa rin na napanindigan, no? Na magtuloy-tuloy sa nakita ko dito. And, kumbaga, andun ka sa sitwasyon mo na you need to control yourself pa rin. And, may mga bagay na kailangan mo nang umpisahan yung cycle na yun. And syempre, may mga bagay na kailangan mo nang magdesisyon. Always have a purpose when it comes to a decision. Kailangan mo ngayon ng mental clear, focus, chase your dream, and tandaan mo, plan. No, make a plan. May mga bagay na kailangan mo i-withdraw. May mga bagay na kailangan mong i-change, i-transform, or mag-revert ka sa sarili mo, no? May mga bagay na kailangan mong ayusin kasi into your life. Yun ang nakikita ko dito. End something and begin. End and begin a situation. Arigato namaste, God bless.